I Aga. think kahit sino naman sisigaw talaga. Oh, lalo na pag babae. Diba? Ano ang nakakatawa at weird at the same time na nangyari sa buhay mo? Way back 2006. Yun, 2006. 2006. December, Christmas time. To be honest, hindi siya nakakatawa, no? Weird lang siya. Time yun na nagkikaroling pa kami, no? Siyempre, kung bata ka, no, ang gusto mo lang gawin that time is mag-aroling at yun, ano yung ibigay, masaya ka na. Oo. Ako, kapatid ko, pati yung isa naming kapitbahay. Nangaroling kami sa harapan ng bahay lang namin. Bale, sa neighbor lang namin, no? Siyempre, pag bata ka, masyado kang aligaga kasi iniisip mo kung may susunod ba sa inyo, di ba? Kung may after sa inyo, baka may kasunod ba kami, wala. Habang tumitingin ako sa likod ko, may napansin kasi ako sa itaas. Sa itaas ng puno. Hindi ko lang matandaan kung coconut pa siya, coconut tree ba or mango tree, gano'n. Ay, horror ba to? Di ko kaya nga, di ko alam. Pero weird siya para sa akin. Sige. Yun nga, kasi may nakita akong lumulutang. Seryoso, based on true story. Nakita ko siya. Ang pinagtataka ko lang bakit kung isa siyang panghipapawid na lumilipad. Nagtataka ako bakit walang tunog. Pero nakalutang. Nakalutang siya. At yung ilaw niya umiikot-ikot-ikot. Okay. Ay, ganun. Umiikot talaga siya. Tinanong ko yung kapatid ko kung alam niya ba kung ano yung lumilipad na walang tunog. Nakita niya rin. Nakita niya. Bale lahat kayo na... Ay, kami lang dalawa. Kasi nga yung kasama namin kapitbahay, parang umakanta siya. So bali yung tayo, di ba nangaroling tayo? Abang kumakanta ka, parang diyan ko lang kung saan. Siya, tingnan niyo, parang attention. Parang tinatapik mo. Ngaroon lang, parang natin. Yun. At that time, hindi ko pa alam kung ano yung UFO or alien. UFO pala yung nakita nyo. Baka, dadating tayo dyan. After nun, pagtingin ko, biglang nawala. Imposibleng, in seconds lang pag gano'n ko. Nawala siya. Hindi naman siya plain na. Hindi siya, kasi walang tunog. Yun nga yung weird dun. Yun yung pinaka-weird part. Bakit siya walang tunog? At hanggang ngayon, on this day, gusto ko talaga makakita ulit. If ever nga na meron. Pero nakita ko talaga in my two naked eye kasama ng kapatid ko. UFO. One more time, sir. Calm down. Pagkutita tayo doon. Kalma. Ako muna tayo doon. Sige. Alam mo, hindi ako mag-edge kasama manood na movies si Dab. Spoiler. In-advance. Nakalipas ng ilang days or months or weeks, may isang episode yun sa Rated K, yung nag-topic sila about UFO. Doon ko naalala na yung nakita ko, kahawik ng pinapakita nilang imahe or pictures sa TV. Tapos sinawag ko yung kapatid ko, sinabi ko, di ba yan yung nakita natin? Ito based on ano yung natatandaan ko. Ayoko din gumawa parang story. Based talaga siguro sa kapatid ko, yun yung nakita niya sa labas, natatandaan niya. Pero yung sa regular, baka hindi na siguro niya maalala. Kasi sa isang senaryo na nangyayari sa buhay natin, madami tayong memories na pwedeng makalimutan. Pero yung specific na hindi siya araw-araw nangyari, yung hindi natin yung makakalimutan, katulad ng pag na-aksidente tayo. Pero pag nagmomotor na tayo na wala naman nangyayari, di ba? Makakalimutan na rin yun. Pero yung day na weird or something, hindi araw-araw nangyayari, di yun mawawala sa isip mo. Yun na nga. Upon watching that video on TV, doon ko naalala na yun na yung nakita ko. So hanggang ngayon, parang dumikit talaga sa hanggang ngayon, para sa akin, I believe na mayroon nga talaga. Mayroon nga, kasi nakita ko. Kasi katulad nga ng sabi nila, to see is to believe. Good. So next lesson, gagawin ko na talagang short yung story na to. Pero 2013 o around 13, 14 ganyan,
nagwo-work ako sa isang ano ba tawag dito? Agency. Yun, agency. Ito yung sinatayo, no? Hindi pa? Ay, di pa. Hindi. Hindi pa. Parang ano ata ako. 15 tayo sa UC. Around 6 months lang kasi yun eh. Kasi contractual yung work ko dun. So, sa work na yun is encoder kami for 6 months. Yun. So yun, for 6 months, ang trabaho namin dun is nag-encode kami. Hindi ko na lang sasabihin ano yun yung code namin. Yun, nag-encode kami. Tapos, siguro mga nasa 11. Ba't ka natatawa dyan? Pogo? FBI, open up! Hindi, wala pang pogo. So yun, tinatrabaho ng mga papers. Mga around 11 kami dun sa office. So every night, ganun yung schedule namin. May isang gabi na first talaga na ano namin, nag-start na yung shift namin around 8 PM ng gabi. Okay, medyo na ano kami dun sa guard. Kasi ako, at that time, may tinitignan akong hallway. Yung first floor na yun, may hallway yun siya dito sa right side. Ang alam ko, tsaka yung guard, wala talagang tao dun. Pero yung guard, may alam siya na hindi ko alam. Pero hindi niya sinabi sa'yo. Hindi niya sinasabi sa akin. So aware ako. Para di ka matakot. Para di ako matakot. So aware ako. Sabi ko, may nakita ako, shadow, dumaan. Literal talaga, na nakita ko talaga. Walang ibang light doon kundi yung nasa hallway lang. Tapos parang yung light na yun, matatamaan yun doon sa loob ng room. So yung room na yun, clear glass siya. Makikita mo talaga yung nasa loob. So yung sa clear glass na yun, nakita ko may dumaan. Parang gumanon lang sa mirror. Pero Ano siya naman na yan? Oo, gumagano'n. Alam niyo yung itsura ng multo na parang yung shadow lang parang Wala parang itsura. wala. Shadow lang talaga nakita ko. So na-curious ako, gumanon ako. Tapos yung guard pala nakatingin sa akin. So yung nakita, medyo napansin niya na medyo may tinitingnan ako sa loob. Sabi niya, "Oh, ano, may nakita ka?" Sabi ko, "May tao pa dyan, sir?" Sabi ko ganyan. Nagtaka din siya, no? Sabi niya, "Wala na, nag-uwian na." Pero yun, parang nagtingin lang siya sa akin. Pero parang alam niya na. Pero hindi na lang ako matatakot. Ganun na lang. Oo, ganun na lang. Hindi na lang ako takot. Takot na ako eh. Takot na ako eh. Nagsimula na yun eh. Kay bossing, normal din sa... Normal na lang yun. Especially sa mga security guard dyan, no? Shout out sa inyo mga security guard. Mga matatapang. Matatapang eh. Nagigil. Alam mo, hindi ko kaya gawin yung mga ginagawa nila. Especially magro-robing sila for the whole yung sa whole Siguro dahil sanay na sila, wala silang ano. Pero may yun na talaga yung trabaho. Yun na talaga yung trabaho nila eh. So yun, shout out sa mga guards natin dyan. Jerry Guard, salute sa inyo. Salute. Nag-start na yung shift namin, nagsidatingan na rin yung iba, so pumunta na kami sa taas. Siguro around 3 months na yung ganun yung ano namin. Ano ba yung in that 3 months, Oo. first time ba yun nangyari? Or may napapansin ka na talagang kakaiba? Sa first 3 months na yun na yung ano, Yung first. una. Oo. Ilan beses nangyari? Siguro so mga... sila. So, huwag tayo bumisita doon pag... Oo. Around ganun. Oo. Ano, Jay? Baka kasi nagpaparamdam. Oo. Kontrata yung mga every 3 months night shift. Nung gabi nung nasa kaligitnaan na kami ng 6 months, 2 a.m. kumakain kami. For parang ano yun namin, parang lunch yun namin sa midnight. So kumain kami. Nasa third floor, night shift talaga kami. Nasa third floor kami. Tapos bumaba kami sa second floor kasi doon kami kumakain. Ilan yung kasama mo dito? Ha? Ilan yung kasama mo dito? Yung doon that time. Bumaba. Bumaba kami, 4 kami. Yung 2 babae at saka yung best friend ko si Aris. So bumaba kami. Ako yung nauna. Pag yung stairs kasi pag ganun eh. Wait na, sino ba yung nagyaya? Sila. Okay. Nagyaya sila tapos yun dito? Oo. Nagyaya sila tapos kain na daw tayo. So doon na lang kami sa baba. Yan, nagdala na kami ng paunan. Ito alam to ng 2 babae na to. Hindi ko hanggang ngayon sila talaga yung unang natakot. Nung pagkababa namin sa second floor, sa harap ko, alam mo yung itsura ng switch na yun? Yun. Yung 3? Yun. Yung 3 switch na yun, nakita ko yung 2, gumano no?
Sa pagkagulat ko talaga, sabi ko, napaganon ako. Tapos yung hallway, nasa harap namin, diretso lang talaga. Tapos ito yung dingding. Ito yung switch, nakita ko nagganon-ganon. Patay sindi. Nagpatay hindi talaga. Kaya Tapos, parang pang pinikula. kaya hindi ko ma-explain paano ako natakot doon or paano ko na-handle yung situation na yun. Lumingon lang ako kasi yung tatlo kong kasama nagtakbuhan pataas. Sumigaw ba sila? Nagsigawan talaga sila. Actually, napagalitan talaga kami ng aming supervisor. Bakit? Kasi yun na, nagsigawan kami doon sa loob. Tapos, Sisigaw yun. ka ng oras. Oo, alas 2 ng umaga. I think kahit sino naman sisigaw talaga. Oh, lalo na pag babae. Diba? Laking sumisigaw. Nag-iisip ako ng punchline. Ano ba? So yun, yun, that time, Oo. oh shit, gulat ako, may tumatakot. Yun, yung that time kasi, yung tumakbo sila, medyo hindi naman ako like tumakbo. Tumakbo. Yung naglakad ako pabalik sa stairs, pero medyo may kabilisan na yung lakad ko. Kasi natakot talaga ako nung that time. Alam mo yung buong balahibo mo sa likod, umayo lahat pataas. Yung parang na-imagine ko yung ano niya. Not today. Parang, no, babalik lang kami sa taas, doon na kami kakain. Pag tumawid ka, malay mo, may kasama. Oo. Kaya yun, yung time na yun, sabi ko, hindi ko alam kung magtatagal ba ako dito, pero yung time na yun, sabi ko, Pero nagtagal hindi ka talaga. sa- Nagtagal naman, siguro, ayun na, tinapos, Namiss mo ba? ha? Namiss mo ba siya? Hindi, gagi. Gagi, hindi. No? Nope. So yun, sabi ko, nakakatawa kasi, weird and nakakatawa siya, kasi natakot kami, in a weird way. Nakakatawa kasi nakita ko yung mga kasama ko paano sumigaw pataas, tumakbo. Let's go. Sa akin naman, bale dalawang story, okay lang. Kasi grade school pa ako, grade 3. Bale yung first na nangyari kasi nga mahilig din ako sa mga mysteries na ganyan. Wala, tinitingnan ko si Stab eh. Mysteries ganyan. Tapos yung bale, panaginip ata akong alien ganyan. Doon sa, alam mo na pagbata, creativity, imagination. Doon mismo sa bahay namin dyan, yung alien, sugata. Ano, sa panaginip lang yan? Sa panaginip lang. Eh syempre, before ako natulog, naruda ako ng Predator. Alien, oh. Ayun. So yun, yung sa panaginip ko, doon mismo sa labas ng bahay namin, may parang alien, sugatan, tumatakbo doon, papuntang kapitbahay namin. Ini-imagine ko pa sa oh shit! Nalitukuhan color green. So gano'n, tapos yun na. Birdie! Gising nga ako kanyan, tapos sa school. Tapos nung recess time, nagkagulo bigla sa labas. Clarify ko lang, panaginip pa rin yan? Hindi na, Okay. waking up. Waking Nasa up. school na, recess na. Okay. Nagkagulo dun sa harap, Anong... sa harap ng room namin. Dahil, Yung mga tao, mga teacher, turo ng tingin sa itaas. Natapos lumabas din ako. Tumingin din ako sa itaas. Parang may circle na black as in black talaga. Doon lumilipad. Ang sa akin, sabi ko alien. Sa mga kasama ko. Yung mga, di pa kasi hype dati yung alien. So walang idea sila. Turo lang sila sa itaas. Tapos yung teacher namin, naalala pa yung reason niya daw, balloon. Pero walang balloon na sobrang dark tapos ganun tataas yung lipad. Siyempre, sasabog na yun. gusto ko lang tanongin, ano ba yung cool? Ano ba yung shape ng ano? As in perfect circle talaga. Circle? Oo. Pag tingnan mo sa baba. Pero wala siyang ilaw. Walang ilaw. Black. That time, 9 a.m.? Yes. 9 p.m. 9 a.m. Yes. Ng umaga. Umaga pa eh. Talaga. Tapos yung ibang something like something may fiesta daw sa Mampang, yung balon lumipad. Tapos yung fiesta na related sa isang saint. So yung mga explanation nila. Yun yung ginaano nila. Gina-base nila. Ayun yung binibenta nilang story doon. Yun, para siyempre, kalma na yung parang bata. hindi na mag-cause ng locomotion. Yan. Gusto balik sa dati. Ako wala bata punta ako sa bahay. Yan, pumasok ka ba? Wala, may alien sa school. Yun yung weird. Ganun yung mga kwento ko sa kanila.
Oo, yun. So, pero grade school na yun. Yun ang parang first time ko naka-encounter ng UFO naman. So, yung may tanong ako, Dams. Yun nga, nag-connect ba yung panaginip mo sa nakita mo? Kasi, before, kasi bata pa talaga, malakas yung imagination. Kasi before yun, yung panaginip ko yun, naka-encounter, kunwari sa alien sa panaginip ko, parang naglaro pa kami ng mga pinsan ko na spirit talaga. Yun. Yun. Pero yung parang random lang sinulat-sulat sa cardboard kasi nga. Baka yung Ouija board na nilaro niya, baka multiverse yun. Yun nga. Tapos parang theory ko, nabuksan yung third eye ko, gano'n. Kaya na panaginip ako na gano'n, parang prediction na. Premonition, kumbaga. Nangyari nga. Bata, malakas yung... Kaya funny siya, kaya ngayon tinatawanan ko na lang kasi ganun yung nangyari, no? ganun yung nangyari. May tanong ako, Dams. Oo. Yung nangyari sa'yo na event na yun, ano ngayon yung paniniwala mo? Yung sa nangyari sa'yo, based on your experience, naniniwala ka ba na meron? Yun lang. To be honest, natatawa ko sa nangyari. Pero pag-believe ko sa mga alien, kasi yung bata pa ako naniniwala talaga. Yan. So, same tayo. Oo, same tayo. Same tayo? Same tayo. Same. Same tayo. Tapos yung... Alien! Alien! Multo naman. Yun. Ito. Parang pinagtakpi mo na yung story ko. Pati kayo siya. Yung word is yung sa UFO. Recyclable story. Yung sa UFO, ibang scenario naman. Yung sa UFO, yung sa word, yung sa UFO. And then, yung sa funny, is ngayon, na-realize ko yung mga reaction ko dati kasi parang siya batang. Parang valid naman kasi first time No. Tapos yun. Sakto, Ramadan na bukas. Ramadan din nangyari sa akin. Kasi every night, may tinatawag kami Tarawih prayer. Pumunta kami sa mosque. Tapos, tatatapos sometimes malalit 8, 9 PM. Ang pag-pray sa prayer nyo. Pagkatapos ng prayer, kasi medyo matagal-tagal. So yun, umuwi na ako. Ako lang mag-isa papuntang parang drive namin. Tapos medyo maulan. Hindi, umaga gabi. Gabi na. Mga around 9 PM. Oo. Tapos medyo maulan. Rainy night. Ako lang lumabas sa mosque papunta doon sa amin. Tapos, yung malamit na ako doon sa amin, mayroon parang bayabas doon sa gilid. May babae. Nakatayo siya. Pero yung first tingin ko, first glance ko sa kanya, akala ko tao kasi ganyan lang ako. Kasi syempre lalaki, babae. Uy. Yan. Tapos na-realize ko, bakit siya doon nakatayo umagisa sa dilim. Seryoso? Oo. Tapos yung second look ko, nakita ko na yung parang curve ng shape ng body niya. Yung bulo niya, nakaganyan. Tapos hair, basak, ganyan. Bagong ligo. Pero baka sabi ko nakakasiro kasi nga ulan. Sa bagay din. Tapos, wala kang flashlight that time, wala. Kasi nga, kumpiyansa ako kasi parang... To be honest, yan yung mga events na ayaw kong ma-encounter. Yan yung mga ayaw mo mangyari. Wala kang ilaw, wala kang something. Sa lakas ng kumpiyansa ko, kahit tao, kasi sabi ka, taka dito. Pero hindi mo na pagtanto na Unti-unti ko siya na-realize. Sige, tapos doon, first realization, bakit siya nandoon, nasa Gedli. Second is, bakit ganon yung pormahan niya nakatayo, nakaganda yung ulo. Nakaganda tayo Tapos, di ko nakita nakalutang siya. Pero, na-realize ko, yung tinatayuan niya is malalim. damn. Pero yung taas niya is parang may nakapatong talaga pag nakatayo. Pero na-realize ko, malalim yung... Pero yung sa na yun, sa area na tinitignan Stop it. Get some help. mo. yung area na tinitignan mo dun, alam mo talaga na palalim siya. Okay. Kasi doon mismo yung main road daanan ng kanan ng mga sasakyan. Dito kasi malalim. Wala talagang tumatambay or dumadaan. Yung nakatawang part, ganyan na. Imagine nyo ganyan, nakaganyan na to. Dahan-dahan ko Nililingon return yung ulo ko sa kanya. Tapos, hindi, papunta doon. Ayaw mo. Hindi na yung tao. Tapos, from normal walk,
To run. Times 2. Tapos yung nakakatawa pa doon, sabi ko sa bahay, pag lumalabas ako, wag lock ang gate. Open. Ugapan niyo! Iso yan! Sabi nung tao sa bahay, sino daw ako? Sabi ko, si Toto, kasi palayo ko daw. Si Toto. Yun na. Tapos pumasok sila, takot sila din kasi ganun yung reaction. Paano yung tanong ng mga pinsan mo ba, family mo? Pinsan ko, nanay ko, ando bukleto lahat sa bahay. Tapos tinanong ako kung anong nangyari sa akin, may umabol ba sa akin na tao, mga aso. Tapos doon yung reaction ko, natakot, tumawa. Gago ka. Sino tumawa? Napapaliw ko kasi from takot na tawa. Tatawa. Tapos yun, sinabi ko na, may makain doon. Kasi sa sobrang intense na nangyari, di ko ma-explain yung Yung sabi ko may babae doon. Eh, naisip nila, inahabol ako ng babae. babae. Ay, babae doon. Pero sabi ko, nakaganon yung ulo. Tapos, parang hinano ko na lang, nakakalutang. Nakalutang. Eh, yung tatay ko, sige na sabi, puntahan natin. Tapos sabi ko, puntahan na, hindi na ako. Yun yung Pinunta nila. hindi na. Oo, natakot din sila eh. Tapos, may naalala din ako parang tawag kasi sa amin, kamakasan ko, parang knowledge ng mga elder. Once daw maulan, sumisilong daw yung mga kanya. Saan sila sumisilong? Kahit basta may nasisilong kasi ayaw niya daw sa ulat. Ayaw nila mabasa. May specific ba na reason bakit ayaw nila sa ulat? Oo. Ganun yung parang, tapos yun na, naalala ko, yung kwento ng mga matatanda, ganyan. Pag medyo maulan, lalo na pag gabi, sumisilong sila. Kaya yung mga normally, mga matatanda, lalo na pag umulan pag gabi, close na. There's a chance na baka pumasok sila sa bahay. Magigising, lalo na pag waiting shade. Oo. Tapos gabi, tapos wala. Di mo wala, may katabi ka na Katabi ka na. nakikisiling.